Tatapos na nga ba ang karir ni Sara Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos? Isa na naman po mga kababayan ko na pag-uusapan ho natin na medyo malalaman ng ibang tao kung ano nga ba ang dapat ninyong malaman. May umuugong na balita na planchado na daw, allegedly, di umano, ang impeachment ni Sara Duterte. At mukhang mabibito na naman daw, mga kababayan ko, sa Senado. Ano nga ba ang kakayahan ng Senado at ng Kamara upang ipa-impeach si Sara? Pag-usapan natin yan. But first, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Ito ang pinaka-twist. Meron din umuugong ngayon na si President Bongbong Marcos ay ipapa-impeach ng mga Duterte sa loob ng Kamara. Paano ito mangyayari? Mga kababayan ko, pag-usapan din natin yan, mga kapatid. Kaya bago ang lahat, paki-like na po itong video na to nang sa ganon, ma-notify natin lahat ang mga tao. Hindi kayo mabulong sa chismis ng mga dilis. Sige ka, mapapanot ka rin. Kagaya nung isa dun. Ito yung video na to mga kababayan ko. Panoorin natin to. Done deal na raw para sa isang political analyst ang muling paghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero tila nagbabadya na rin daw ang isa pang reklamo laban naman sa Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Ngayon, pakinggan nyo ha. Loud and clear yon mga kababayan ko. Done deal na daw ang impeachment ni Sara sa February 7. Yun yung pagtatapos ng bar rule, kung tawagin. I'm not mistaken, please correct me if I'm wrong. Ng kanyang naunsyaming impeachment. Ito pa pinakamatindi mga kababayan ko. Si PBBM din daw may impeachment complaint. Bakit? Ba, panoorin natin. Hindi lang si Vice President Sara Duterte ang maaaring humarap sa isang impeachment complaint, kundi maging si President Bongbong Marcos. Ito ang pahayag ng political analyst na si Lito Banayo sa The Spokes ng Billionaire News Channel. Muling umugong ang usapin ng impeachment laban kay VP Sara sa pagsisimula ng taon dahil magtatapos na ang one-year bar rule sa February 5. Okay. Mga kababayo, yung VAR rule magtatapos sa February 5, so 7 pwede na siya i-file. And si PBBM daw ay merong at si Sara Duterte, it's given eh. Kung ipapa-impeach talaga si Sara Duterte, well, maganda. Mga kababayan ko, talaga maganda. Kasi mas mapapanagot natin dapat mapanagot. I think mga kababayan ko, yung tinutukoy siguro ni President Bongbong Marcos na pananagutin, yung mga big fish, like Sara Duterte. Kasi thinking ko lang hindi kaya si Sara Duterte yung tinutukoy ni President Bongbong Marcos na malaking isda na pananagutin sa mga pagnanakaw sa pondo at pera ng taong bayan. Pwedeng si Sara Duterte yun. Mga kababayan, Ma'am PB Suzuki, di ba? Tama ba ako? From Japan. Tama ba ako na pwedeng si Sara Duterte yung tinutukoy ni President Bongbong Marcos na big fish? Kasi sabi ni President Bongbong Marcos pananagutin natin ang kurap. Tas sabi niya pag sa Kamara, sa Kongreso, mahiya naman kayo, mga put-put-putanan nyo. Joke lang yun. Mahiya naman kayo, sabi ni President Bongbong Marcos. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, kasama si The Warrior, diba? Pwedeng si Sara Duterte yun. Mga kababayan, ako teori ko lang yan mga kapatid Kaya handa na raw ang ilang grupo, kabilang ng Makabayan Bloc sa Kamara, na muling mag-endorso ng reklamo laban sa bise. At maaari na raw gamitin sa refiled complaints ang mga panibagong impormasyon na isiniwalat ni Ramil Madriaga. Ayan mga kababayan ko, alam nyo matibay na kaso yan matibay na na ebidensya yan si Ramil Madriaga. Pag itong si Ramil Madriaga namatay, maniniwala ako dun na pinapatay na to, mga kababayan ko. No?
Ito, si Ramil Madriaga, malakas yan, mga kababayan ko. Malakas na ebidensya yan, mga kababayan ko. Ako nagtataka lang ako kasi thinking ko, parang ano yan, dating nito, mga kababayan ko, itong si President talaga, ang tinutukoy na big fish na gustong mahuli, itong si Sara Duterte. Kasi, habang sinasabi ni President to, palapit ng palapit yung impeachment. Palapit ng palapit yung impeachment, beside na palapit ng impeachment, painit din ang painit ng issue ng korupsyon na mga nahuhuli. Baka si Sara Duterte yung huhulihin, mga kababayan ko. Kasi matibay yung panlaban sa kanya ni Ramil Madriaga eh. To be honest, matibay talaga yung pinafile sa kanya ni Ramil. Kasi imaginein mo Sara Duterte denied Ramil Madriaga sa social media. Si Sara, dininay niya rin kung anong kaugnayan niya. Pero kung ikaw, i-deny mo si Ramil Madriaga na nakasama mo sa isang picture nung inauguration mo. Bukod sa inauguration, mga kababayan ko, siya pa ang chairman emeritus ng ISIP, ng Inday Sara is my president, mga kababayan ko. Saan ka makakita ng ganun? Hindi mo kilala yung mga parallel mo? That's too impossible. Kung hindi mo kilala yung mga parallel mo, ibig sabihin nun, loyalista lang ang nagpanalo sa'yo, Sara Duterte, ganon. Oo. Kasi kung sasabihin ni Sara, hindi niya daw kilala si Ramil. Si Ramil Madriaga, isang ano yan, malaking parallel group. Pag sinabing parallel group, grupo yon ng mga nagsasama-sama upang magkaroon ng isang solid vote. That is a parallel group, mga kababayan ko. Kung di mo kilala yon, kasi si BBBM, kilala niya yung mga parallel group niya eh. Mga kababayan ko eh. Then itong si Ramil Madriaga, mga kababayan ko, nakakagulat yung mga alam nito. Sa totoo lang. Di ba? Ma'am Lucky Rivera? Madaming alam to si Ramil. Kaya nakakakilabot, mga kababayan. Tuloy. Umano'y dating bagman ni VP Sara. Pero para kay Banayo, maaari raw dumipensa si VP Sara sa House Justice Committee kung hindi siyang sasampahan ng impeachment complaint. Done deal na yung VP Sara because may impeachment na by February 7 or after February 6, no? But how will she comport herself during the impeachment hearings in the Justice Committee sa House? Will she keep quiet again as she did? She refused to talk to defend herself before the Public Accountability Committee of Joel Chua nor the Quadcom, no? Although it was not exactly on her. Pero ngayon, I would suppose Sig Fortun, who's her primary lawyer, would make a defense already or start the defense in the trial. Alam mo, tama yung sinasabi niya dito, baka manahimik lang si Sara Duterte. But I'm not interested doon sa impeachment ni Sara. To be honest, gasgas na kasi to. Kumbaga pag sinabi natin gasgas na yung impeachment ni Sara, kumbaga hindi na bibili ng tao. Ang sa akin, mga kababayan ko, mas interesado ako sa sinasabi nilang si PBBM daw ay mapapa-impeach. Totoo nga ba ito? Panoorin natin to, tapusin natin. In the Justice Committee. Pero hindi rin daw ligtas si PBBM sa isang impeachment complaint ngayong taon. Ayon yan kay Banayo. Bakit? Yan ang tanong. Even President Bongbong Marcos, punta tayo kay President even President Bongbong Marcos hindi daw po safe sa impeachment, mga kababayan ko. Bakit? Thinks that there's going to be an impeachment case also against the president. How do you see that coming? Yeah, that probably will happen. Both. Pwede bang sabayan? Ito abogado. Tayo abogatong lang. Tatahan sa Justice Committee. Justice Committee. So what will the Justice Committee, alam ka naman parehong sabay na nag-hearing siya. Paliwanag ni Banayo, congressmen might play it smart pagdating sa posibleng impeachment complaints Correct. laban sa top 2 officials ng bansa. Correct. Actually, hindi ko alam kung pwede magsabay si PBBM o si Sara Duterte sa impeachment eh. But I think, isa lang mga kababayan ko. Hindi naman sila pares ng kaso, mga kababayan. I think that is a joke ni itong political analyst na ito. Ang tanong dito, sinabi niya doon, the congressman will playing smart. No? Yung sinabi niya doon, naisip ko lang bigla, mga kababayan ko, ay oo nga,
baka maglaro itong mga kongresista. Baka biglang pumaling na sa iba dahil itong 2028 na. Mga kababayan ko, hindi kaya tinatakot din ng mga kongresista, itong mga kongresista sa survey na nilabas nila? Kasi sa survey, ang mind conditioning nila doon, malakas si Sara Duterte, mahina si PBBM ngayong quarter na ito. 'Di ba? Ang sabi ng strat base, mga kababayan, no? Tapos pinalabas sa SWS, sinunggaban ng Pulse Asia, mga kababayan ko. Ngayon, nakakapagtaka lang, mga kababayan ko, kaya siguro nilabas nila yung survey na yan para makita ng mga kongresista, makita ng mga distrikto nila na mahina si Bongbong Marcos, malakas si Sara Duterte. So we can change the pinatayong humipat ng ibang bakod. Baka gano'n ang thinking nila, mga kababayan ko, kaya pinapalabas nila. Now, naunawaan ko na kung bakit nila ginagawa yung mga ganyan survey. Wala namang kampanya, pero may pa-survey, mga kababayan ko. Mind conditioning nga, mga kababayan ko. Now, question, sabi ng political analyst, pwedeng mangyari kay PBBM yan kung magpapalit ng speaker. Ako, speaker. Pwede magpalit ng speaker. Ang tanong dito, mapapalitan ba yung speaker? Maraming paraan pwedeng mangyari. And that is the worst scenario, mga kababayan. But here's the thing, mga kapatid. No? Pakinggan nyo. Kaya po pinaiinit nila na mayroong balasahan sa loob ng Kongreso. Mapalitan si Boji D. There is a two-person na pwedeng tumakbo sa higher position doon. It's either Gloria o Toby Tiangco. Mga kababayan ko, yan yung mga mainit na gustong mag-House Speaker. Mga kapatid, pinag-aagawan nila yung pwesto ni Boji D ngayon. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, like I said, mga kababayan ko, tama ako na sinasabi ko. Plano nilang palitan niyang si Speaker Boji D para masagawa nila, iupo nila yung Duterte color. Nang sa ganon, mga kababayan ko, itong kamera, mga kapatid, mapasunod nila, mga kababayan. Hindi mapasunod ng kamera, hindi mapasunod ng mga Duterte ang mga kongresista sapagkat, mga kababayan ko, makinig po kayo, sapagkat, mga kapatid, klarong-klaro ho sa akin to, mga kababayan ko, na ito ho ng ginagawa nila upang magkaroon ng isang mind conditioning para maglipatan na sa kanila yung mga kongresista na kumbaga may tinatawag sila doon mga kongresistang mamimili na ng kanilang mga pambato sa pagka-presidente sa 2028, mga kababayan. Tuloy. But remember, as Nani earlier said, and as you've always been saying, it's a political trial, no? It's a political process, no? So, papalapit na eleksyon, nag-iisip na rin yung congressman. Kanino ba ako sisilo? See? Diba? Ayon din kay Banayo, maaaring umabot sa Malacanang ang kasalukuyang investigasyon sa flood control scandal kung saan posibleng madamay ang mga taong malapit sa Pangulo. Okay, I got it, mga kababayan ko. Para sa akin, yung naglabas sa survey talaga is a propaganda. And masasabi ko siya ngayon na mind conditioning. Sabay sabi ng ganito sa impeachment, mga kababayan ko. Dahil si President Bongbong Marcos daw ay pwede rin ma-impeach, mga kababayan ko. Labas sa lahat ng kaso ang presidente. But, mga kababayan ko, si PBBM pwede siyang ma-impeach, mga kababayan ko. Kung ang mga sinasabi nila laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay totoo. Pero ang totoo, mga kababayan ko, yung gusto magpresidente sa 2028, mga kapatid, may ninenok na 125 million. Oh, ayan na. Para sabihin ko sa inyo, may ninenok na 125 million in 11 days, mga kababayan. So ngayon, ano ba maganda? Paniwalaan sila or what? Para sa akin, mga kababayan ko, paniwalaan yung sinasabi at ginagawa ng ating presidente. Okay? Tuloy lang natin. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Ayan. Sa lahat po, mga kababayan, si President Bongbong Marcos lamang ang may maayos na track record sa bansa natin. Siya lang ang may maayos na ginagampanan. Mga kababayan ko, napakaganda po ng ginagawa niya sa Pilipinas si President Bongbong Marcos. To be honest, kahit kayo po ma-admire, kahit kayo po ay magugulat sa ganda. At sa tingin ko naman po, mga kababayan ko, yung ginagawa ni President is talaga nasa ayos.
Nasa ISO ang bansa natin, hindi ho saliwa-saliwa. Hindi ho sala-salabat, mga kababayan ko. No? Hindi ho saliwa-saliwa, hindi ho sala-salabat ang trabaho. Stick to the point. Katulad ni Sara, matatapos na yung one-year ban ruling, mga kababayan ko. February 6 o March and 6, mga kababayan ko. Na second day, nasa March na naman yan. Lalabas na naman ang taong bayan, mga kababayan ko. But anyway, wala akong nakikita na magpapatalsik kay President. Wala akong nakikitang pwedeng magpatalsik kay Bongbong Marcos. Basta ang alam ko lang, mga kababayan ko, na nagtatrabaho po ng maayos at maganda ang ating Presidente. Kung di man po maunawaan ng mga tangat tolongges yun, bahala na ho kayo. Okay? Mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.